Okay, ipakita natin kung paano tayo mag-glazing o mag-sealant ng salamin. So una, tanggalin muna natin yung mumo nung yung tumigas dun sa dulo para wag magkaroon ng problema. And then pag nag-apply tayo ng silicone, siguraduhin lang natin na nakakapasok doon sa loob, tapos dahan-dahanin lang natin yung pinakahagod. Huwag nating masyadong apurahin kung tayo newbie. O doon sa mga datihan na, yung video na to is hindi po yun para sa inyo. Para sa mga gusto pa lang matuto at gusto pa lang mag-aral. Yan. Then nalagyan na natin ng first glazing na tinatawag o yung manipis. Yan, kasi pintuan yan wala tayong sa gitna, divider. So gagawin natin dyan is patutuyuin muna natin yan ng mga ilang minuto. Yan. Kung may sobra nga pala do sa pagkakaglazing, pwede natin yan hagurin ng daliri natin. And then basain muna natin yung daliri natin. Ayan. Kung wala naman, o di mas okay. Tapos patuyuin lang natin ng mga ilang minuto bago natin ulitin kung kakapalan natin siya para mas maging matibay. And then sa susunod na glazing nga pala, yung pinakadulo ng ng silicone natin, nozzle, is kailangan na natin siyang lakihan. Yan, pinuputol ko yung pinaka nozzle yan. Kailangan natin siyang lakihan para pagka hinagod natin sa susunod na glazing, pag-glazing natin, is mas malapad na siya para mas maging matibay. Okay, at nakailang minuto na nga at ayan, kung mapapansin nyo is kumapal na. So dahan-dahanin lang natin yung pagkakahagod para wag itong magkaburu-burungkol. Ayan, so may paraan pa rin naman tayo dyan kung sakali. Pagka yung pagkakahagod mo is hindi ka kontento o nagkaroon ng mga buru-burungkol, yung tinatawag nilang parang higad-higad, ay madali lang ang solusyon dyan. Mamaya papakita natin yan kung paano dinidiskartehan yung mga ganong yung nagkaka-excess. Okay, uulitin na lahat ng pang second glazing yan. Ito kasing ginagawa ko na to sliding door to, sliding door. Yan. Sliding door sa isang computer shop. Ginlacing ko siya ng umaga. Yan, nung medyo wala na yung pawis-pawis ng salamin at medyo warm na yung yung panahon. Inumpisahan ko na siyang i-glazing. Ayan. So ganito nga pala ang paraan pagka ang pagkaka-glazing nyo is medyo nagkaroon ng sobra. Yupiin nyo lang yung gilid nung puwit nung silicone tube at saka nyo ihagod. So ganun lang. Huwag masyadong maliit yung pagkakatupi para pag hinagod nyo ay wag naman makuha yung pagkakalagay ng glazing. Tansyahin nyo din yung pagkakatupi ng silicone empty bottle. Kung masyado bang maliit, matatanggal lahat yan. Kung malaki, o maaari namang hindi tamaan. So ang magiging batayan dyan is kung gaano kalaki yung pinakadulo ng nozzle, ay ganun ang gawin nyo.
So, ingatan natin yung pag-glazing kasi diyan nakasalalay yung ikagaganda at linis ng ating trabaho. Yan. Although maraming manggagawa na marunong gumawa ng ganito, then ipakita natin yung skill natin ay naiiba. So, sabi nga nila nung mga matatandang nauna, pare-parehas lang yan. Pero yung pagkakagawa ang hindi parehas. Kasi kung iingatan natin yan para maging pulido, malinis, yun may halong pagmamahal sa trabaho. So, yun ang nawawala kung minsan dun sa mga ibang nagtatrabaho kasi ang nasa isip nila is mabilis, madali, makapagkabit agad, and then kumita. O, syempre lahat naman tayo gusto nating kumita, di ba? Pero lagyan natin ng konting pagmamahal yan. Yung para bang yung ginagawa natin ay para sa atin, ganun. Ayan, napapansin nyo, malapad na yung pagkaka-glazing, oh. Yan yung pangalawang glazing. So, yan na yung final. Yan, oh. Kung napansin nyo, merong sumobra pang konti at mas malapad. Hagurin nyo lang ng makikita mo to, silicone na doon sa puwit na silicone bottle. Yung empty. So, yan. Ganyan, no? So, yan naman is yung pangalawang diskarte ko. Nanonood din ako ng tutorial sa YouTube. Yung mga nasa ibang bansa kung paano mag-glazing ng mahusay. At ina-apply ko ito pagka meron akong ginagawa. And then, yon nadadali ko naman. So, marami silang technique at napakainam. So, try nyo rin manood. Hanapin nyo yung kanilang YouTube channel. Siguradong masisiyahan kayo. So, hanggang dito na lang yung ating video. Mga newbie. Yan. Thank you for watching. Stay safe and God bless. Magandang araw Pilipinas mula kay Dream Glass and Metalworks.